Ang topic po natin sa araw na ito ay si Dr. C. Rizal ay patutunayan nating hindi apo ni Domingo Lamco. Si Domingo Lamco ay isang magnanakaw, traidor, sinungaling, at mananakop. Siya ay ginamit ng mga anak ng Gobernadorcillo ng Spain o apo ng mga Gobernadorcillo ng Spain para sakupin ang Pilipinas at gumawa sila ng fraternity para sirain yung ah, nationality at citizenship ng Pilipino, ano? Okay. So, ang unang dahilan kung bakit si Dr. C. Rizal ay hindi isang inchik ay patutunayan natin. Okay, so nawala siyang lolo na inchik sa Kalamba, ano? Dahil si Dr. C. Rizal unang-una ay hindi niya iniwan sa Kalamba ang kanyang mga magulang at iniibig. Dito sa line 3 to 5, paragraph 1, ano? So, medyo palaki-lakihin natin siguro. Okay, dito sa paragraph 1 ng may ultimo modules, paragraph 13, ano? Paragraph 13. Line 3 to 5 ng paragraph 13. So, i-review lang po natin to, ha. Ito yung paragraph 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ano? So, iniwan niya hindi sa Kalamba yung kanyang mga magulang. Okay? At hindi rin niya iniwan sa China, ano, o sa Chinese. Okay? Ayan. Iniwan niya, kita natin, ang kanyang mga magulang, hindi sa Kalamba, sa Pilipinas. At yung Pilipinas, hindi niya iniwan sa Inchik. Okay? Iniwan niya ay sa Diyos. Ayun. Ilagyan natin ang vertical line. Okay. So, iniwan niya sa Diyos yung bansa niya. Yung pamilya niya, iniwan sa Pilipinas. Kaya wala siyang ancestor sa China o sa province of China. Okay? So, pangalawa, tinawag ni Dr. C. Rizal ang Pilipinas na our lost Eden. Ibig sabihin yan, ang lupain ng bansang Pilipinas ay motherland of our soul. Diyan talaga tayo nagsimula, hindi sa isang inchik. Hindi pwedeng magsimula si Dr. C. Rizal sa isang inchik dahil hindi niya tinawag na dugo ng inchik ang lupain ng bansa natin. Okay, tinawag niya na enchanted land, ano? Ayan, enchanted land of our country. So, ang gusto kasi ni Domingo Lamco,
ay agawin yung independence, ano. So yan ay gawa-gawa lang ng mga komunista para baguhin ang kasaysayan at i-align sa kanila, ano. Si Dr. Rizal ay hindi nagmula sa ancestors ng China, okay. Mas ninais niyan magmula ang buhay niya ay dun sa Diyos. Unang magmula ang kanyang buhay. Hindi siya galing sa isang inchik, galing siya sa lupain ng isang bansa, ano. Kaya walang katotohanan ang history ng inchik na pwede niyang gayahin si Dr. Jose Rizal, ano. Sila nanggaling sa China, si Dr. Jose Rizal nanggaling sa isang bansa, ano. So ngayon ginagamit ng China yung Pilipinas laban sa Pilipino, ano. Dahil sa pagpapaktori ng maling kasaysayan na ang Pilipinas ay bayan ng province of Chinese ancestry, ano. So namyasan nila mangloko sila sa Pilipino. Okay, ang Pilipino ay hindi bayan. Okay, hindi siya katumbas ng Dait, hindi siya katumbas ng Bidzons, hindi siya katumbas ng bayan ng Laguna o bayan ng Cavite o bayan ng ah, Chinatown, ano. Ang Pilipinas, hindi ancestors ng China ang naghahari, yung Diyos. At yung Diyos, hindi bayan ang hindi siya naghari sa bayan, sa isang bansa siya naghari. Kaya malaki ang kalokohan itong si Emilio Aguinaldo dahil piniki niya itong yang Chinese talaga ay ano, mamimiki, ano. Pinipiki niya yung buhay ng mga Pilipino, ano. So, yung dalawang kabataang inchik na yan, no, ang namiki at sila daw ang gumawa ng national anthem, ano. So, hindi ang national anthem existing na yan bago pa dumating si Emilio Aguinaldo. Ang nagsulat ng national anthem ay si Dr. Jose Rizal. Hindi siya galing sa province, galing siya sa Pilipinas, sa lupain. No, at lupain ito ng Diyos. Okay, so ngayon, itong si Emilio Aguinaldo, ay nagpapalitan niya yung beloved country. Ginawa niyang magiliw na bayan. Okay, hindi magiliw na bayan ang pinaglaban ni Dr. Jose Rizal, ano. So, yan. Okay, ginawa niyang bayang magiliw. Hindi naman bayang magiliw yan. Okay, kakakita na gagawin mong bayang magiliw yung bansa mo ng province ng China. Province ng China ancestry, ano. So, walang sinasabi si Dr. Jose Rizal na yung Pilipinas ay bayang magiliw, ano. Tinawag niya beloved country sa paragraph 1, sa paragraph 2, our home and country. Okay, sa paragraph 8 o country. Okay, sa paragraph 10, sabi niya, beloved country. So, paulit-ulit na sinabi ni Dr. Jose Rizal, tapos paulit-ulit niya sinasabing, bayan na magiliw, ano. Ay hindi naman inidolo ni Dr. Jose Rizal na bayan ang Pilipinas, ha.
beloved country. So, ilang beses na binanggit ni Dr. C. Rizal na beloved country, 5 beses. Okay? So, hindi ito magiliw na bayan. Okay? Kasi ang gusto ng mga inchik ay gawin niyang inchik si Dr. C. Rizal na galing din sa province. Kasi itong lahat ng mga inchik na ito na po ng China na nasa Pilipinas, sila yung mga mangluloko. Ano? So, minamaskarahan nila yung pagkatao ng Pilipino, tayo mga naging anak sa province ng China dahil sila galing sa Fujian. Diyan nagsimula yung idea ni Xi Jinping. Kaya pag hindi natin kinorek yung ating kasaysayan, ay talagang sasakupin tayo ng China. Dahil ang mga inchik manggagansyo, maraming manggagansyo, karamihang krimen sa buong mundo ay gawa ng inchik. So, dapat tayo maging cautious sa ugali ng inchik. Ginawa nila si Rizal na mistiso. Hindi naman mistiso yung bansa natin, kundi sabi niya, this is our Eden. Ibig sabihin nun, this is the place where we came from. And we are not made from the blood of Chinese. We are created by God from the land of our beloved country. Yan ang ibig sabihin, this is our Eden. So, hindi yan inaaral sa ating eskwelahan dahil ang tinuturo ng inchik ay sakupin tayo ng China. Okay? So, ayaw nila lang i-correct yung kanilang kasinungalingan. Kaya dapat yung nasa Commission on Higher Education at saka nasa CHED ay pabalikin sa China kung sino yung mga nagbabago ng kasaysayan natin. Dahil magkakaroon ng World War III na gusto ng inchik ay independence ng state. Ang gusto nang i-translate yung Pilipinas bilang state of China ancestry. Okay? Paano maging state of China ancestry ito? Ay sinasabi ni Dr. Rosie Rizal na ang Pilipinas ay lupain ng aming Diyos. Pwede nating sabihin na this is our God's enchanted land. This is our God's enchanted land, and this is not land of the ancestors of Chinese. Kasi maliwanag na sinasabi ni Dr. C. Rizal sa line 5 ng paragraph 8 at sa line 5 ng paragraph 13 ng May of the Mga Diyos na this is not the land of the ancestors or ancestry of province of Fujian. This is the land of our God that can be found under the sky of the region of the sun. Okay? So, sinabi ni Dr. Rizal na ang rehiyon ng araw ay hindi pag-aari ng inchik at hindi rin pag-aari ng Pilipinas. Sinabi niya lang yung actual location ng bansa natin na ang Pilipinas ay nasa rehiyon ng araw, wala sa Chinese village. So, yun. Okay. So, hindi ni Dr. Rizal pwedeng sirain yung kanyang sinabi. Okay. At bilang pag-respeto ni Dr. Rizal, na para paalam sa atin na siya ay hindi isang inchik, basa mo sa line 3 to 5 ng paragraph 1 na hindi isinuko ni Dr. Rizal ang buhay niya sa Laguna o Cavite, Hindi niya isinuko sa bayan na Magiliw. Okay, isinuko niya sa beloved country, line 3 to 5. Bakit kinakailang isuko ni Dr. Rizal ang buhay niya sa kanyang
minamahal na bansa dahil lupain ito ng Diyos. Kaya sabi nga niya, "O country, pray to God." Hindi siya lumapit doon kay Domingo Lamco nung nagkakaroon ng digmaan ang Spain, ano? Nagkaroon ng digmaan ng Spain dahil sa Spain at saka ang Pilipino nagkaroon ng digmaan. Yan ang pinapaliwanag ni Dr. C. Rizal dito sa paragraph 3 ng Multimodius upang hindi manghingi ng pangalan ng Inchik o dugo ng Inchik o pangalan ni King Philip. Ano? Ang hinihingi ni Dr. C. Rizal ay yung kanilang tahanan at bansa. Ano? Yung tahanan at bansa nila nasa paragraph 13 and 14. No? Sabi dito, "Goodbye, dear parents, brother, and sister, fragments of my soul, a childhood friend, and the home now lost." Bakit nawala ang home? Ano, maraming namatay ng mga childhood friend sa home. Ano? Ang tinatawag ni Dr. C. Rizal na home ay ang Pilipinas. Ano? Hindi yung Kalamba. Okay? Marami daw namatay dyan na childhood friend niya. So, nandito sa paragraph 9, yung mga namatay niya na mga childhood friend. Sinabing childhood friend, lumaki sila sa Pilipinas. Ano, hindi sila lumaki sa Kalamba, Laguna o Binyan, Laguna. Okay. So, yung mga namatay na childhood friend niya, nasa paragraph 9. Kasi meron ng digmaan, ano? At during the war, hindi sila nanghihingi ng pangalang Inchik. Okay. So, i-highlight natin. Okay. Yan, ano? Maraming namatay. So, nung namamatay sila, dahil makikipaglaban sila para sa kanilang bansa. Ano? Yan yung namatay ng mga kasamahan nila. Dahil sa pagmamahal sa bansang Pilipinas. So, hindi pwedeng manipulahin ni Emilio ng mga sindikatong Inchik na trupa ni Emilio Aguinaldo na sila yung namatay o yung ancestry ng Inchik ang namatay dyan. Ano? Ang namamatay dito ay mga childhood friend ni Dr. C. Rizal. Dahil ang kamatayan nila ay binigay nila ang kanilang buhay sa kanilang bansa. Ano? Hindi sila nagpalimos ng buhay para i-sacrifice yung para sa ancestors ng China. Okay, so itong mga mangluloko na itong mga Inchik na dahilan bakit magulo ang Pilipinas, ano? Dahil nakikitulad sila kay Dr. C. Rizal, si Dr. C. Rizal hindi naman nakitulad sa kanyang bansa, ano? Okay? So, binigyan ng halaga ni Dr. C. Rizal ang kanyang buhay nang higit pa sa kanyang mga kaibigan o mga kakilala. Dahil ibinigay niya ang buhay niya. Mas mahalaga ang bansa niya kaysa kanyang sarili. Ano? Dahil sinong tao ang magbibigay ng buhay para sa kanilang bansa? Ano? Kundi yung taong mas mahigit pa ang tingin niya kaysa kanyang pamilya.
kaysa kanyang sarili o mga kaibigan. Minahal niya ang bansa ng higit sa lahat dahil sa ito ay lupain ng Diyos. No? So, mas minabuti niya na hindi iiwan ang Pilipinas doon sa Laguna o Cavite, kundi iniwan ni Dr. Rizal ang kanyang pamilya ay sa Diyos na naghahari sa kanyang bansa. Ano? Hindi niya iniwan kay Domingo Lamco ang Pilipinas. So, ganyang magmahal si Dr. Rizal. Ano? So, hindi pwedeng baguhin ang Philippine Revolution. Okay? Hindi pwedeng mabago ng check o ma-divert yung history ng Philippine Revolution. Ano? Yan. Okay, so, yan, lagyan natin ng diagram para maintindihan ng mga kabataan Pilipino kung ano yung may ultimo Diyos. Ano? Okay, di na. So, yan. Nililinaw lang natin na hindi iniwan ni Dr. Rizal sa Cavite, sa bayang Magiliw ng Cavite at bayang Magiliw ng Binyan o Calamba, Laguna, ang Pilipinas. Ano? Iniwan ni Dr. Rizal yung mga magulang niya ay sa Pilipinas. No? At yung Pilipinas, iniwan ni Dr. Rizal sa kanyang Diyos. Okay? So, ganyan magmahal ang ating bayan ng Pilipino.